isa na naman pong episode dito sa ating US Visa Q&A. Ang ating pong topic ngayon ay red flags on tourist visa application. So, ano-ano po ba yan, ano? Well, ang masasabi ko lang sa inyo, if you have it, then just do the best you can. And just deal with it. So, ito po yung some of the red flags, ano? By the way, ito po si Attorney A. Erwin Bautista, U.S. immigration lawyer based in San Diego, California. At tayo po ay napapakinggan sa radiophilm.com, R-A-D-Y-O, philm.com at sa Flash TV. Isa-isahin po natin ito, no? So, it could be a red flag, but you just have to deal with this. Ika nga. So, number 1, single or unmarried. Because it goes to lack of family ties to go back to. Number 2, if you have a fiancé in the U.S. So, it goes to immigrant intent of Section 214B of the Immigration Nationality Act. Ibig sabihin, nako, may fiancé ka sa US, baka papakasal na kayo doon. So, umiwas ka doon sa pila, doon sa Pilipinas, sa embassy. Kaya ka pupunta ng US para magka-green card ka na sa fiancé mo. Number 3, close relatives in the US. So, pero yan, pwede naman yan. Sabihin mo lang na ikaw ay magtuturis, mamamasyal. If your relatives happen to be in that area, then it's good to meet with them. Ngayon, kung doon ka titira, bibisitahin mo lang sila, baka hindi ka mapagbigyan, ano? So, number 4, insufficient income. So, it goes to public charge issues. Baka maging kargo ka lamang ng gobyerno kung wala kang enough income. Kailan po ba nangyayari yan? Pag sinabi mo, sponsored itong aking travel or visit sa US, itong aking kamag-anak doon. So, insufficient income yan. So, baka hindi ka pagbigyan, ano? Tapos, number 5, no travel abroad. Ano ba talaga ibig sabihin yan? It goes to your source of funds to pay for the trip. Bakit US kagad ang pupuntahan mo? Ang daming bansang pwedeng puntahan na malapit para maglibot, ano? So, if you cannot go to these other countries na mga visa-free pa nga yan, So, baka sabihin, you cannot afford other foreign trips. How can you afford the expensive trip to the US? So, if you can afford it, try going to other countries para rin you can immerse in other countries' culture, ma-observe mo yon, ma-experience mo. Ano po? Tapos, number 6, lack of employment. Of course, lack of source of funds to pay for your trip and lack of economic ties as well. So, public charge issue yan. Wala kang babalik ang employment, wala kang panggasto sa trip mo, wala kang income So, lalo na kung sinabi mo na, hindi ito self-funded, sponsored ako nung aking kamag-anak sa US. Red flag talaga yan, ano? Minsan, tinatanong pa, lack of US visas of family members. So, actually, this work both ways, ano? Lack of visas of family members means you will have family ties to go back to. On the other hand, it also suggests lack of family members who qualified for tourist visas before. So, even if you are the first one to apply and no one else wishes to go to US, therefore, no proof that they will return if ever given tourist visas. So, yung isa pa, yung mga, pag nurse, at saka sinabi mo na pasado ka sa NCLEX, baka isipin na maghaharap ka ng employer na mag-i-sponsor sa'yo, tapos pipetitionin ka na. So, pero ito, medyo may kalayuan ito sa immigrant intent kasi hindi posible na mag-adjust ng status to green card
kapag ang basis mo ay nurse dahil pasado ka sa NCLEX, ano po. So medyo hindi masyadong red flag yan. Ngayon, number 9, pending immigrant petition. So, kung meron kang immigrant petition, kung wala ka pang visa, medyo mahirap patunayan talaga na baka hindi ka na babalik. Pero kung matagal pa yung waiting time mo, no? Tapos andyan, meron kang asawa, meron kang mga anak, meron kang trabaho, nababalikan, medyo maja-justify mo na kahit meron kang pending immigrant petition, pwede ka pa rin naman maglibot at babalik ka. So, yun po yung number 9 natin, ano? And then, visiting and staying with family and friends instead of hotels. Well, ang ibig lamang sabihin niyan, as far as I can tell, number 1, baka hindi ka maka-afford magbayad ng hotel, wala kang sufficient funds. Number 2, baka hindi ka maglibot at mag-stay ka na lang dyan. So, you do not contribute to the economy of the United States. Tsaka, hindi talaga yun ang purpose ng tourist visa. Ano po? Ang tourist visa ay maglilibot ka sa US. So, yan po yung 10 na palagi kong naririnig, ano, na ginagawang dahilan o red flag, o baka yun ang red flag ko kaya hindi ako nabigyan ng tourist visa. Mayroon din naman po tayong nalalaman na may mga ganyang red flag, nabigyan din naman ng tourist visa. So kung kayo ay mag-a-apply ng tourist visa, medyo hindi kayo komportable, ang suggestion ko, sign up with East Coast Visa Consultancy. Sabihin nyo, inirefer ko kayo. Hindi ko lang alam kung bibigyan kayo ng discount, ano? Pero meron silang mga role play na mga practices para nang noon, ma-anticipate nyo yung mga questions at baka sakaling confident na kayo pag sinagot nyo yung mga questions. Ano po? Just look for them, East Coast Visa Consultancy. Sabihin nyo, nirefer kayo ni Attorney Bautista. Yan po ang ating topic for today. Red flags in US tourist visa application. You just have to deal with them. And you must have a ready answer on how you can counter that red flag. Ano po? So, ito pong muli si Attorney A. Erwin Bautista. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong panonood. Radiofilam.com o kaya naman po ay sa Flash TV. So, see you on our next episode. Maraming salamat po. Please subscribe and like para po magkaroon tayo ng presence sa ating YouTube. Ano po? Maraming salamat po.